Okay, so dito naman tayo sa listening part. So basahin natin yung instruction. Number 1, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So again, ibig sabihin lang po ng gantong instruction is tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So pakikinggan po natin sa conversation yung pinag-uusapan nila. So again, pipiliin lang natin dito sa choices kung tungkol saan yung pinag-uusapan ng dalawang tao sa audio. So makinig pong mabuti. 1번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 어제 마트에 갔는데 아이가 혼자 뛰어다니는 것을 봤어요. 사람들이 많은 장소에서 그러면 안 되는데 아이의 부모님은 없었어요? Okay, isa pa po, makinig. 어제 마트에 갔는데 아이가 혼자 뛰어다니는 것을 봤어요. 사람들이 많은 장소에서 그러면 안 되는데 아이의 부모님은 없었어요? Okay, so tungkol saan kaya yung pinag-usapan ng dalawa? So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi ng babae, 어제 마트에 가는데 아이가 혼자 뛰어다니는 것을 봤어요. So translate po natin ito. So 어제 meaning yesterday, kahapon. Matu. So matu is mark. Merong location marking particle. Kanende. So yung verb natin katta meaning past tense ng to go. So went. Merong nunde. So again, yung nunde is pwede yung end, but, or so. Nagbibigay ng background information para mas maintindihan yung sasabihin niya kasunod. I. So I, ibig sabihin po nito is child. Bata. With subject particle. Hunja, meaning alone, mag-isa. Tuyo tanida. So yung verb natin dyan, tuyo tanida, ibig sabihin lang po niyan is to run around. Magtakbo-takbo. Yun siya. Magtatatakbo in Tagalog. Meron lang nungosul, ginawa lang noun yung verb. No? And then, pasoyo, ibig sabihin, so, past tense ng to see. Ibig sabihin, nakita niya. So, translate natin in Tagalog. Kahapon, pumunta ako sa mart. And, nakakita ako ng bata na mag-isang nagtatatakbo. Yun yung ibig niyang sabihin. Yesterday, I went to the mart and I saw a child running around alone. So, ayun po siya in English. So, translate naman natin yung sinabi ng lalaki. Sabi niya, 사람들이 많은 장소에서 그러면 안 되는데. So, 사람들. So, 사람들, ibig sabihin people. Maraming tao. Merong subject particle. 많은, ibig sabihin a lot or madami. Many. 장소. So, 장소 is place, lugar. Merong location particle na eso. 그러면. So, 그러면, ibig sabihin to be like that. No? Like that. Nang ganoon sa Tagalog. Andwenende. Andweda, ibig sabihin cannot. Hindi pwede. Then meron lang conjunction, may sasabihin pa siya kasunod. So translate muna natin ito. Sabi niya, hindi pwede yung ganon sa lugar na maraming tao. So yun yung sabi niya sa unang sentence. Tapos ninde, may sasabihin kasunod, 아이의 부모님은 없었어요. So I. So I is, again, ibig sabihin lang po niyan is child, bata. Merong apostrophe S. And then bumonim, ibig sabihin parents. So magulang ng bata.
Opsosoyo. Ibig sabihin, none. Naka-past tense form lang. Or wala ba in Tagalog. So sabi niya dyan, wala ba yung magulang ng bata? So tungkol saan kaya yung pinag-uusapan nila? So nakita yung babae ng batang patakbo-takbo sa loob ng mart. Sabi ng lalaki, hindi pwede yung ganun sa mga lugar na madami yung tao. Wala ba yung magulang ng bata? Translate natin yung choices. Yedul ba yun, meaning manners or etiquette? Hengsa ba yun, meaning event or ceremony? Silyo ba yun, meaning medical treatment? Or sangdam ba yun, meaning counseling? And of course, the correct answer is number 1. That's manners or etiquette. So hindi dapat nagtatakbo-takbo yung bata sa mga lugar na maraming tao. That's manners. No? Pinag-uusapan nila is manners, etiquette. Kaya number 1, yung correct answer. Dito naman tayo sa number 2. So yung sabi po dyan, taumul 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So ibig sabihin lang po niyan in Tagalog is makinig sa kasunod at piliin yung pinakatamang karugtong na salita. No? Yung continuation. So merong magtatanong sa audio, pipiliin lang natin sa choices yung tamang response sa tanong na iyon. So makinig pong mabuti. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 2번 도서관에 커피를 들고 들어가도 돼요? 1. 책을 빌리고 나서 커피를 사러 가요. 2. 도서관에는 음식물을 반입할 수 없어요. 3. 도서관에 사람이 많아서 들어갈 수 없어요. 4. 책을 빌려야 되니까 커피를 좀 들어주세요. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 2번 도서관에 커피를 들고 들어가도 돼요? 1. 책을 빌리고 나서 커피를 사러 가요. 2. 도서관에는 음식물을 반입할 수 없어요. 3. 도서관에 사람이 많아서 들어갈 수 없어요. 4. 책을 빌려야 되니까 커피를 좀 들어주세요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? Again, sabi sa audio, 도서관에 커피를 들고 들어가도 돼요? So nagpapaalam yung babae kung pwede niya bang dalhin sa loob o pwedeng magpasok ng kape sa loob. So ano kaya ang proper response dyan? So kung di po talaga naintindihan, ito yung sinabi sa audio. 도서관에 커피를 들고 들어가도 돼요? Translate natin. 도서관. 도서관 is library. Merong location particle. Copy. Copy meaning coffee, kape. With object particle. Dulda. So dulda, ibig sabihin to carry or to bring. Carry or bring. Merong go, and then. Drogado, dweyo. So drogada yung verb natin dyan, meaning to enter. Masok. Merong do, dweyo, ibig sabihin can. Conjugation na can. Pwede ba? In Tagalog. So sabi niya dyan, pwede bang pumasok ng may daladalang kape sa loob ng library? Can I bring
a coffee inside the library? So yun po yung tanong niya. So isa-isahin po natin itong choices. Tingnan natin kung ano yung tamang response dyan. Number 1. 책을 빌리고 나서 커피를 사러 가요. Translate natin. Check meaning book. With object particle. Bilida, yung verb natin dito, meaning to borrow. Panghiram. Merong gunaso na conjunction. Gunaso ibig sabihin right after. Pagkatapos. Copy, again, kape with object particle. And then saro, gayo. Ibig sabihin, to go in order to buy. So sabi niya dyan, I will go in order to buy coffee right after I borrowed a book. Aalis ako para bumili ng kape, pagkatapos makahiram ng libro. So yun po yung ibig niyang sabihin. So sa tingin nyo, may kinalaman ba yan doon sa sinabi sa audio? Wala naman, di ba? Again, tinatanong natin kung pwede bang magpasok ng kape sa loob ng library. So X na po itong number 1. Dito tayo sa number 2. Sabi dyan, 도서관에는 음식물을 반입할 수 없어요. So 도서관, so ibig sabihin library. Meron lang location and a topic marking particle. Umshingmul, ibig sabihin yung mga food or beverages. Inumin or kainin. Pagkain. Merong which is an object particle. And then, panip halsu opsoyo. So yung verb natin is panip hada. Meaning is to bring. And then, elsu opsoyo, yung conjugation, ibig sabihin cannot. Can. Hindi pwede. So sabi sa number 2, you cannot bring food inside the library. Hindi ka pwede magdala ng pagkain sa library. So obviously, ito na po yung sagot na hinahanap natin. Ito yung sagot sa tanong na pwede bang pumasok o magdala ng kape sa loob ng library? So that's the correct answer, number 2. Yan yung sumasagot sa tanong sa audio. So tingnan pa rin natin itong 3 and 4. Check natin bakit sila naging mali. Number 3, sabi, 도서관에 사람이 많아서 들어갈 수 없어요. 도서관, again, same, library, with location particle, 사람. 사람 meaning person, tao. Merong subject particle na i, mannaso. So yung adjective natin dyan, manta meaning many, marami. Merong aso, because, dahil sa Tagalog. Drogal su opsoyo naman, ibig sabihin, so drogada yung verb natin dyan, meaning to enter. Merong elsu opsoyo meaning can. So pag pinagsama, can enter. So, ibig niya sabihin, dahil maraming tao sa library, hindi ako makapasok. So, ulitin natin. Ibig niya sabihin, because there's a lot of people in the library, so I cannot go in. I cannot enter. So, yun po yung translation niya. So, hindi naman po natin tinatanong yun, no? Kung makakapasok ba siya o hindi. Tinatanong natin kung pwede bang magpasok sa library ng kape. So number 3 is wrong. Number 4, tingnan natin kung bakit to naging mali. Sabi dyan, 책을 빌려야 되니까 커피를 좀 들어주세요. Translate natin, check meaning book. Merong object particle. 빌려야 되다. So, ibig sabihin lang po niyan, must borrow. Merong nika, ibig sabihin because, dahil. Coffee, so again, kape, coffee with object particle.
Ito namang jum. So yung jum dito is a softener lang po yan. Madalas sinasabi po yan ng mga Koreans kapag meron silang request. So yung request niya is duro juseyo. Duro juseyo, ibig sabihin please hold. Pakihawakan sa Tagalog. So ibig niya sabihin, dahil I must borrow book, so please hold my coffee. So, dahil kailangan kong manghiram ng libro, pakihawakan muna nitong kape ko. So yun po yung meaning ng number 4. So again, walang kinalaman doon sa tanong sa audio. Kaya po mali yan. So again, correct answer is number 2. Yan yung sumasagot sa tanong sa audio. Number 3, makinig pong mabuti, pakinggan yung tanong and try pong sagutan. 3번. 여기에서 담배 피우시면 안 됩니다. 1. 저쪽에 금연구역이 있습니다. 2. 여기에서 담배를 피워도 됩니까? 3. 그럼 흡연구역은 어디에 있습니까? 4. 흡연구역에서 담배를 피울 수 있습니다. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 3번. 여기에서 담배 피우시면 안 됩니다. 1. 저쪽에 금연구역이 있습니다. 2. 여기에서 담배를 피워도 됩니까? 3. 그럼 흡연구역은 어디에 있습니까? 4. 흡연구역에서 담배를 피울 수 있습니다. Okay, so ano kaya ang tamang sagot dyan? So kung hindi po naintindihan yung sinabi sa audio, ito po yun, sabi ng lalaki, 여기에서 담배 피우시면 안 됩니다. Yogi. So yogi meaning here, dito. Merong eso, which is a location marking particle. Tambe. So tambe is sigarilyo. Yung verb na madalas kasama ni cigarette or ni tambe is piuda. Yung piuda kasi ibig sabihin to smoke. Dito meron lang she to show honorifics, no? Paggalang. Myon andwem nida, pag dinikit yan sa mga verb, ibig sabihin you should not. Meron kang hindi dapat gawin. So, ibig sabihin po ng sentence na iyan is you should not smoke cigarette here. So, hindi ka pwedeng manigarilyo ng sigarilyo dito. So, yun po yung translation niya. So, ano po yung tamang response dyan? So, translate natin itong number 1. Sabi, 저쪽에 흡연 구역이 있습니다. So, 저쪽. So, ibig sabihin lang po nito is that side over there. Doon. Over there. No? Doon sa Tagalog. Merong location particle. kumyon kuyok. So, kumyon kuyok, ibig sabihin po niyan is no smoking area. Or no smoking zone. Merong isumnida, ibig sabihin to have, to exist, meron sa Tagalog. So meron daw, no smoking zone, banda doon. There is a no smoking zone over there. So tama ba yan? So, pangit na response, no? So hindi bagay dun sa sinabi ng lalaki. Kaya X po yan, number 1. So siguro yung babae dito sa scenario is about to light a cigarette. No, muntik na magsindi ng sigarilyo. So sinabihan siya ng lalaki na bawal manigarilyo dito.
So hindi mo dapat isasagot yung number 1. Number 2, tingnan natin kung bagay ito. Sabi dyan, 여기에서 담배를 피워도 됩니까? So yogi, meaning here, dito. Merong eso, which is a location marking particle. 담배를 피우다, again, ibig sabihin to smoke cigarette. Manigarilyo ng sigarilyo sa Tagalog. Merong to, 됩니까? Ibig sabihin lang po niyan is can I? Nagpapaalam siya. Pwede ba? In Tagalog. So ibig niya sabihin, can I smoke cigarette here? Sa Tagalog, pwede bang manigarilyo ng sigarilyo dito? So hindi rin po yan pwedeng isagot. Again, sinabihan ka na nga, bawal manigarilyo dito. So uulitin mo pa ba yon? Siyempre hindi na. Iba na yung sasabihin mo. Kaya X po itong number 2. Magiging redundant. No? Ulit-ulit. So dito tayo sa number 3. Tingnan natin kung tama ito. Sabi dyan, 그럼 흡연 구역은 어디에 있습니까? Translate natin. 그럼. So 그럼 is then. Kung ganon. Kung ganon, 흡연 구역. So 흡연 구역, ibig sabihin po niyan is smoking area. So pakitandaan niyo po ito. Ito yung kabaliktaran ni 금연 구역. So smoking area. Lugar na pwedeng pagsigarilyuhan. Merong topic particle, 어디에 있습니까? So 어디에 있습니까? Ibig sabihin niyan, nasa saan? No? Sa Tagalog. Where is it at? Parang ganon. So nasa saan yung smoking area? Then, where is the smoking area at? So ito na po yung sagot na hinahanap natin. So, pinagbawalan ka na magsindi ng sigarilyo dito. So itatanong mo kung ganon, nasaan yung smoking area. So that's the proper response. Number 3 is the correct answer. So tingnan natin kung bakit mali itong number 4. Sabi dyan, 흡연 구역에서 담배를 피울 수 있습니다. So, 흡연 구역, again, smoking area, smoking zone. Merong eso, location particle, 담배, sigarilyo, and then may 피울 수 있습니다, again, can smoke. So, I can smoke cigarette in smoking area. Pwede akong manigarilyo ng sigarilyo sa smoking area. So hindi mo naman sasabihin niya, di ba? Kapag sinabihan ka na wag or bawal manigarilyo dito. Kaya pumalik yung number 4. So again, correct answer is number 3. And I hope na take note yung mga vocabularies na ibinigay ko. Kung hindi po naiintindihan yung binabanggit sa audio, make sure po na i-replay hanggang sa masanay yung tenga kung paano i-pronounce itong mga words na ito. Dito naman tayo sa number 4. So yung instruction po dyan, 4 to 5. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? So ano daw yung kahalintulad ng content na narinig mo sa mga sumusunod. So ito medyo mahaba po ulit. So dito masasanay yung listening skills and comprehension po ninyo. So make sure na makikinig mabuti and pakikinggang maayos yung sasabihin sa audio. So ipi-play ko na po yung audio. 4번부터 5번까지. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 4번. 차가 안 와요. 지금 뒤를 건너요. 여기는 횡단보도가 아니에요. 무단 횡단을 하면 안 돼요. 횡단보도까지 너무 멀어서 무단 횡단을 하려고 했어요. 미안해요.
Okay, so isa pa po, makinig. 4번. 차가 안 와요. 지금 길을 건너요. 여기는 횡단보도가 아니에요. 무단 횡단을 하면 안 돼요. 횡단보도까지 너무 멀어서 무단 횡단을 하려고 했어요. 미안해요. Okay, so ngayon, intindihin naman natin yung sinabi sa audio. Kung hindi mo nakuha iyon, ito po yung pinag-usapan nila. Sabi ng babae, 차가 안 와요. 지금 길을 건너요. So, ibig niya sabihin, cha. So, cha is cars, sasakyan. May subject particle lang, and then an wayo. Ibig sabihin, not coming. So, cars are not coming. So, wala namang dumarating na sasakyan. Yun yung ibig niya sabihin in Tagalog. 지금 길을 건너요. 지금 meaning now, ngayon. 길, ibig sabihin kalsada. No? With object particle, konnoyo naman is to cross. So sabi niya, let's cross the street now. So tawid na tayo ngayon. So wala namang sasakyan, tawid na tayo ngayon. Yun yung ibig sabihin ng babae. Sagot naman ng lalaki, 여기는 횡단보도가 아니에요. 무단 횡단을 하면 안 돼요. Sabi niya po dyan, 여기는. So 여기, ibig sabihin here. Dito, merong happy particle. 횡단, pedestrian lane, pedestrian crossing. Yung stripes na tawiran ng tao. 횡단보도. So sa skills test po, posible rin po itong lumabas. Kaya dapat alam niya na po ito. Merong ga, which is a subject particle, aniyeyo. Aniyeyo, ibig sabihin, is not, are not, or am not. So, sabi niya lang dyan sa first sentence, it is not a pedestrian crossing here. Tagalog, dito ay hindi pedestrian lane. So yung sabi niya naman kasunod, 무단 횡단을 하면 안 돼요. So, 무단 횡단, ibig sabihin po niyan is jaywalking. Yung pagtawid sa mga hindi tamang tawiran, jaywalking. With object particle, and then yung verb natin is hada, meaning to do. So, pag pinagsama, 무단 횡단을 하다, ibig sabihin to jaywalk. No? Merong 면 안 돼요. Ibig sabihin, you must not or you should not. Meron kang hindi dapat gawin. So, ibig niya sabihin, you must not jaywalk. Hindi ka dapat mag-jaywalking. So, yun po yung translation niya. Sabi naman ng babae, 횡단보도까지 너무 멀어서 무단 횡단을 하려고 했어요. 미안해요. So translate ulit natin. Sabi niya, 횡단보도. Again, pedestrian lane, pedestrian crossing. 까지. 까지 is until, up to, or to. Sa Tagalog, hanggang. Hanggang. No? Nomu. So nomu is very. Pwedeng very, pwedeng to, pwedeng so. Sobra sa Tagalog. Moroso. So yung adjective natin dyan, molda, ibig sabihin far, malayo. Meron also yung conjunction meaning because, dahil. 무단 횡단을 하려고 했어요. So again, 무단 횡단을 하다, ibig sabihin po niyan is to do jaywalk. To jaywalk. No? Mag-jaywalking. Merong yugo hesoyo, ibig sabihin I intended to. Intended to. Binabalak ko nang gawin. Sense, no? And then, miyanheyo, ibig sabihin lang yan, sorry. Pasensya na.
So translate natin yung unang sentence. Sabi niya, because it is too far to the pedestrian lane. So I intended to do jaywalking. I intended to jaywalk, or I was about to jaywalk. I am sorry. Sa Tagalog, dahil sobrang layo hanggang pedestrian lane, kaya naisip ko nang mag-jaywalking. So ngayon, tingnan naman natin dito sa choices kung ano yung kahalintulad doon sa napakinggan natin. Number 1, 두 사람은 횡단보도를 건넜습니다. 두 사람, so dalawang tao, dalawang person with topic particle, 횡단보도. So again, pedestrian crossing with object particle. 건넜습니다, to cross, tumawid, no? So sa Tagalog, tumawid. Sa English, cross, no? So tumawid sa pedestrian crossing yung dalawang tao. Tama ba yan? So wala pong sinabi na tumawid sila ng pedestrian crossing. So nag-uusap pa lang sila actually, no? So number 1 is wrong. Number 2. 사비 dyan, 여자는 택시를 기다리고 있습니다. 여자 meaning girl with topic particle 택시. So that's taxi with object particle 기다리고 있습니다. So yung verb natin 기다리다 meaning to wait. Merong 고 있습니다, present progressive tense, ibig sabihin waiting. So ibig sabihin po niyan, yung babae daw ay naghihintay ng taxi. The girl is waiting for a taxi. So wala pong binanggit na ganyan. So kapag ganito po sa choices, automatic dapat kino-cross out nyo na yan. Yung mga napakalayo sa pinag-usapan sa audio. Para at least mabawasan po yung mga pagpipilian po ninyo. Dito tayo sa number 3. 두 사람은 무단 횡단을 하지 않았습니다. So yung dalawang tao daw with topic particle 무단 횡단. Again, jaywalk. Merong object particle and then hada meaning to do. So pag dinikit mo dito, ibig sabihin to jaywalk, no? Merong G anasumida. So again, G anta, dinidikit po ito sa mga verbs to negate yung meaning ng verb. Ibig niya sabihin is not or do not. Dito, naka-past tense formal form lang po siya. Ibig sabihin, two people did not jaywalk. So hindi nag-jaywalking yung dalawang tao. Tama ba yan? Yes, tama po yan. Hindi po sila nag-jaywalking. So yung una, yung babae, balak na sana niyang mag-jaywalk. Kaso pinigilan po siya ng lalaki. Sabi niya, hindi doon pedestrian lane, kaya hindi dapat mag-jaywalking. So hindi nag-jaywalking yung dalawang tao. So that's the correct answer. Number 4, tingnan natin kung bakit to naging mali. 여자는 아파서 무단 횡단을 하려고 했습니다. So yung babae daw, papaso. Ibig sabihin dahil busy. Because the girl is busy, 무단 횡단을 하려고 했습니다. So again, 무단 횡단을 하다, ibig sabihin to jaywalk. Tumawid sa hindi tamang tawiran. Merong 류구 했습니다, ibig sabihin intended to. Binalak. So binalak daw ng babae na mag-jaywalking dahil busy siya. Tama ba yan? That's wrong, no? Kasi nga, ang sabi, dahil sobrang layo hanggang sa pedestrian lane, kaya binalak niyang mag-jaywalking. So ito yung dahilan niya. Dahil sobrang layo ng pedestrian lane. Hindi dahil busy siya. Kaya po mali yung number 4. So, correct answer is number 3.
So make sure po na uulitin yung audio just in case hindi nyo po ito naintindihan lahat. No, para mag-enhance yung listening skills po ninyo. Dito naman tayo sa number 5. So pakinggan po natin yung sasabihin sa audio. Makinig pong mabuti. 5번. 콧물이 나서 밥 먹기 불편해요. 코를 풀고 싶어요. 휴지 좀 줄래요? 한국에서는 식사할 때 코를 풀면 안 돼요. 그래요? 몰랐어요. 우리나라에서는 괜찮은데요. Okay, so isa pa po, makinig mabuti. 5번. 콧물이 나서 밥 먹기 불편해요. 코를 풀고 싶어요. 휴지 좀 줄래요? 한국에서는 식사할 때 코를 풀면 안 돼요. 그래요? 몰랐어요. 우리나라에서는 괜찮은데요. Okay, so again, medyo mahaba. Kaya make sure na pa-practicein po ito kung hindi pa po yun naintindihan. So, ito po yung pinag-usapan sa audio. Sabi ng lalaki, 콧물이 나서 밥 먹기 불편해요. 코를 풀고 싶어요. 휴지 좀 줄래요? So, translate po natin ito. Konmul. So, konmul, ibig sabihin po niyan is sipon. No? Sipon. So, konmul is sipon. Merong subject particle. Naso, ibig sabihin to come out. Na may because. So, because yung sipon ko ay lumalabas, dahil tumutulo yung sipon ko, pap, mokki, bulpyonheyo. So, pap, ibig sabihin meal or rice, mokki. So, ibig sabihin po nito is yung pagkain, eating. So, yung act ng pagkain. Bulpyonheyo, ibig sabihin uncomfortable, hindi komportable. So, Tagalogin natin. Sabi niya, hindi daw komportable yung pagkain niya ng meal kasi lumalabas daw yung sipon niya. So, because I am having a runny nose, it is uncomfortable eating meal. So, yun po yung translation niya in English. So, tuloy natin sa mga kasunod. Sabi niya, 코를 풀고 싶어요. So, ko. So, ko is nose, ilong. Merong rul, which is an object marking particle. Pulda. So, pulda, ibig sabihin naman po niyan is to loosen up. No? So, pag pinagsama mo yan, kurul pulda, ibig sabihin, luwagan yung ilong sa pagsinga po yan. No? To blow one's nose. So, pagsinga sa Tagalog. Singa. No? Merong gusto poyo, ibig sabihin one, gusto. So gusto kong suminga. Yun yung ibig niya sabihin dyan. Gusto kong suminga. Sabi niya kasunod, Yuji, Jom, Juleo. Yuji. So Yuji is tissue. Yung Jom, again, ibig sabihin lang po niyan is softener kapag meron silang request. Para hindi maging direktang utos yung request po nila. Leo, ibig sabihin, would you like to give me? Ganyan. So, would you like to give me tissue? So, pwede mo ba akong bigyan ng tissue? So, yun yung ibig sabihin sa last sentence. So, ulitin natin, sabi niya, hindi daw siya komportableng kumain kasi lumalabas yung uhog niya, yung sipon niya. So, gusto niya daw suminga. So, pwede mo ba iabot sa akin yung tissue or would you like me to give the tissue? So, yun yung sabi ng lalaki.
Sagot naman ng babae, 한국에서는 식사할 때 꿀을 풀면 안 돼요. So in South Korea, with topic particle, 식사하다 meaning to eat, eating meal. Merong lte, ibig sabihin when or kapag. Kurul pulda ulit, again pagsinga. Sisinga, luluwagan yung ilong, so singa. Myon andweyo, a conjunction meaning you must not or you should not. Hindi mo dapat gagawin. So ibig niya sabihin, you should not blow your nose when eating in South Korea. Sa Tagalog, hindi ka pwedeng suminga kapag kumakain sa South Korea. So yun yung ibig niyang sabihin. Sabi ng lalaki, "Kureo, talaga ba?" Mula soyo. So mula soyo, ibig sabihin, I don't know. Talaga ba? Hindi ko alam. Yun yung ibig niya sabihin. Uri 나라에서는 괜찮은데. So uri is our, nara is country. Merong eso, location particle with topic marking particle na nun. 괜찮은데, ibig sabihin, it is fine. So, ibig niya lang pong sabihin dyan, okay lang naman sa aming bansa. So, ibig sabihin, okay lang daw sa bansang pinanggalingan niya yung pagsinga habang kumakain. Yun yung sabi niya sa second sentence. So, translate na natin itong mga nasa choices kung alin dyan yung kahalintulad dun sa napakinggan natin. Sabi sa number 1, 두 사람은 커피숍에 있습니다. So, 두 사람은 ibig sabihin dalawang tao with topic particle. Coffee shop is coffee shop, yung mga Starbucks. And then 있습니다, pag magkasama po yan para mas madaling mata, that's nasa sa Tagalog. So, yung dalawang tao daw ay nasa coffee shop. Two people are in the coffee shop. Tama ba yan? So mali po. Wala namang binanggit na kape. No? In fact, makain po sila. So malamang sa malamang restaurant ito. So number 1 is wrong. Number 2, sabi, 남자는 여자에게 휴지를 줬습니다. So 남자 is boy, lalaki. Merong topic particle, so siya yung pinag-uusapan sa sentence. Yoja, babae. Merong ege. So yung ege, ibig sabihin is to or for. Para or sa in Tagalog. Hyuji, again, is tissue with object particle. And then, 줬습니다, ibig sabihin, gave. So ang sabi lang po dyan, the boy gave tissue to the girl. So binigyan ba ng lalaki ng tissue yung babae? Hindi naman, di ba? In fact, yung lalaki pa ngayon nang hingi, no, ng tissue doon sa babae. Pero wala rin namang sinabing binigyan niya. So number 2 is wrong. Number 3. 남자는 한국의 식사 예절을 잘 알고 있습니다. Namja ulit. So again, yung lalaki, yung pinag-usapan dito sa sentence. Hanguk is South Korea. Merong uy, yung possessive particle, parang adding apostrophe S sa English. Shiksa yejol. So shiksa yejol, ibig sabihin lang po niyan is eating manners. Eating manners, no? Yung mga tamang gawi sa pagkain in South Korea. With object particle, chal. So chal meaning po is well, mabuti. Algo 있습니다, ibig sabihin po niyan is to know. So, translate natin. Sabi, the boy knows well the eating manners in South Korea. So, alam mabuti ng lalaki yung mga eating manners or eating etiquette ng South Korea. Tama ba yon?
So again, mali. No? Kasi nga, nung una, gusto niyang suminga. Kaso pinigilan siya nung babae. Kasi nga, sabi nung babae, sa South Korea, kapag kumakain ka, hindi ka pwedeng suminga. So ibig sabihin, hindi aware yung lalaki doon. Kaya nga sinagot niya, talaga ba? Hindi ko alam. I don't know. So hindi siya maalam sa eating manners ng South Korea. So number 3 is wrong. So obviously, the correct answer is number 4. 사비 dyan, 남자의 휴양에서는 식사할 때 꿀을 풀어도 됩니다. Translate natin. So 남자. So again, boy. With 의, apostrophe s, possession. Huyang. Ibig sabihin, hometown. Yung lugar na kanyang pinanggalingan. Hometown. Merong eso, location particle, and then nun, topic marking particle. Low nose. Merong do, 됩니다, ibig sabihin can. Can. Pwede sa Tagalog. So, ibig sabihin nito, translate natin, you can blow your nose when eating in the boy's hometown. Sa Tagalog, pwede kang suminga kapag kumakain sa hometown ng lalaki. Tama ba yan? Yes, tama po yan. Kasi nga, sabi niya, Uri 나라에서는. So sa aming bansa, 괜찮은데요. So it is fine. So okay lang daw suminga habang kumakain sa kanilang bansa. Number 4 is the correct answer. So I hope na take note lahat ng vocabularies na na-discuss po natin. Make sure i-memorize para malaking tulong po pagdating ng exam po ninyo. So kung hindi po ito naintindihan doon sa audio, make sure na paulit-ulitin hanggang sa malaman kung paano pinopronounce itong mga words na ito. So hanggang dyan po muna, tuloy natin sa susunod na video yung mga kasunod. Annyeong!